Alright, let me explain that again. So, ito yung setup natin. Correct? Ayan. Lagyan natin ng tubig. O naka-float sa tubig. Okay. Wonky na siya. Ayan, yun na. So, ito, 1.2, right? Tapos ito, 6. Tapos yung height mo, 3. Ito ang, yung fully submerged na area, ang i-analyze muna natin. Dalawa kasi na part yan eh. So, yung first is the initial condition. So, 1 yan, 6 ito. Pag tutumba yan dito, then, kunin mo yung initial. So, yung moment of inertia mo na 112, ang base mo is 6. Bali, itong part na ito, sinashade ko, magiging ganyan, right? 1.2 ito, 6 ito. Ito yung nakasubmerge sa tubig. So, ang base mo will be 6, and then 1.2 ang cube mo. So, ito yung weaker side niya. Dahil weak yung side niya na yan, then, ang tendency, ang moment of inertia, ang moment mo, pag ganyan siya. Once na natumba siya, then, magiging stable na. Pag tingin mo, pag ilagay natin sa tubig yan, natumba na sa tubig, ang nakatouch na sa tubig mo, yan. Itong area na ito. Itong area na ito, ang naka-touch sa tubig. So, 112, 6, 3 cube. Yan na siya. Pag nakatumba na siya. So, this is before toppling down. And ito, after toppling down. Okay? So, pero ang gagamitin nyo is this one. Ito ang gagamitin nyo. Before toppling. Pero pwede mo rin i-compare ito for stability. Kung mas maliit ito kaysa dito, big sabihin, ito ang cause ng pag-topple. Ito ang cause ng ang unstable condition. Ganun. At makikita nyo naman doon sa position ng MG nyo. Kung baba sa CG or sa taas, ito baba siya. Unstable ang sagot dito. Okay? I hope it's clear.